kaibigang nilason ng mapanibugling asawa. Tunay na kuwento ng aswang isang gabi. Hinawakan ako ng malamig na kamay sa paa habang natutulog sa sala. Bumangon ako ng dahan-dahan at sa bintana may anino ng babaeng nakayuko. Tila nakatingin sa loob, tila naghihintay. Hindi iyon ang simula ng aking problema. Pero doon nagsimula muling magkabuhol ang mga alaala ng sakit at takot na hindi ko inakala na babalik. Ako si Grace. Nangyari ito matapos ang isang masakit na hiwalayan sa Maynila. Umuwi ako sa Ilocos para magpalamig ng ulo at maghilom ng puso. Si Marco, pinsan ko at ang kanyang pamilya ang tumanggap sa akin ng bukas ang kanilang bahay. Si Ate Alma, asawa ni Marco ay mabait sa unang tingin. Si Kaloy, ang anak nila, ay 10 taong gulang, mapuro lang mata. Sa akin noong una, parang may alam na hindi ko pa nalalaman. Ang baryo namin ay tahimik, puno ng kuliglig at hangin na may halong alab ng damo. Sa umaga, bangon sa huni. Sa gabi, tahimik maliban sa huni ng sari-saring insekto. Noong una, ramdam ko ang kapayapaan. Tulong ang pamilya. Kumain kami ng sinangag sa ilalim ng lumang lampara. Nagkuwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Mga tanong lamang tungkol sa buhay. Mga biro na nawawala ang panahong seryoso. Naglakad kami sa tabing ilog. Pinausukan ni Marco ang kanyang murang sigarilyo habang pinagmamasdan si Kaloy na nagtatampisaw. Hindi ko inaasahan na ang tahanang iyon ang maglilihim ng unos. May maliliit na palatandaan sa umpisa. Hindi agad halata. Parang mga pinong sugat sa di nakikitang balat. Umagagabi ako nagigising na pagod, na parang buong gabi akong naglakad. May mga pasa ako na hindi ko matandaan kung saan nanggaling. Malalaki, nagmukhang may malakas na kamay na dumila sa balat. Sinabi ko na lang na baka nabangga ko nang hindi ko namamalayan. Sa totoo lang, inisip kong baka nagkakagulo lang ang katawan ko dahil sa stress. Isang gabi, nanaginip ako ng babaeng nakasilong sa ilalim ng bubong, naglalaro ng pulang sinulid sa kanyang daliri. Nang kumawala ang sinulid, naglakad siya papunta sa bintana at tumayo doon habang ako'y nagigising sa sala. Nang magmulat ako, may malamig na simoy sa paligid, para bang may umihip na hangin sa loob ng bahay, pero hindi naman bukas ang bintana. Tila may usok na pumapatak mula sa ilalim ng upuan. May amoy na kakaiba, kasabay ng maliit na pagtingin ko sa mga paa ko. May bakas, parang mga kuko ang dumapa. Nagsimula ang tsismis. Sa baryo, mabilis kumalat ang maliliit na bagay na lumalaki. Si Deborah ang unang nagdala ng usapan. Si Deborah na mahilig tumingin sa bakuran ng kapitbahay gamit ang baso ng tsaa bilang salamin. Si Deborah na alam kung kailan aahon ng araw bago ito sumikat. "Nakikita mo na ba siya?" tanong niya isang gabi habang sumisilip sa bintana ng kusina. May nagtatakang nangyayari kay Grace. Hindi niya sinabing direktang akusahan si Ate Alma sa harap ko, pero may tingin siya na nagsasalita ng malabong salitang iyon. Mapanibughuing asawa. Hindi ako agad naniwala. Ayaw kong maniwala na ang isang taong nag-aliw sa akin ay may taglay na galit o kasuklam-suklam na hangarin. Pero pagdaan ng mga araw, lumalabas ang mga maliliit na pangyayari na parang hagupit ng hangin. Hindi mo man puntahan, ramdam mo na. Nawalan ako ng gana kumain. Natatakot ako sa sariling silid. Sa bagong liwanag ng umaga, napapansin kong parang may makapal na anino sa sulok. Dumating ang araw na hindi ko na kayang takpan ang mga pasa. Pinakita ko ito kay Marco. Tiningnan niya ako ng seryoso. Hindi na ang dati niyang nakangiting mukhang nagpapatawad. "Huwag kang mag-alala, Grace," sabi niya. "Hahanapin natin kung ano yan. Hindi ako papayag na may taong manakit sa iyo." Doon nagsimula ang pag-usisa ng pamilya. Si Marco ang unang lumamlam ang mukha. Si Alma sa simula, tahimik at tila nag-aalangan. Ngunit may malamlam na ngiting pumantig sa kanyang labi,
Kapag tinanaw niya ako, hindi agresibo, ngunit may kakaibang pag-aalala na hindi ko maipaliwanag. May mga gabi na naglalakad kami sa bakuran at si Alma ay magsisigaw ng mga orasyon sa sarili. Mga salitang lumulundag-lundag sa hangin na parang mga kawit na hindi ko maintindihan. Hindi ko sisihin ang sarili ko na akala ko iyon lamang ay pag-iisip. Marami sa amin ang tumitig sa kanya na parang may itinatagong lihim. Pansamantalang humakbang ako papunta sa tradisyonal. Sa baryo, ang unang hakbang kapag may kakaibang sakit o problema ay ang pagpunta sa isang babaylan. Hindi dahil wala kaming nagawa, baliktad, dahil alam ng mga tao sa baryo na may ibang anyo ng karunungan si Aling Rona. Siya ang uri ng babae na may putol-putol ng ngipin, pero may boses na kayang kumawala ng mga walang kaluluwang dahilan. Nagpunta ako sa kanya, hindi dahil lubos akong naniniwala, kundi dahil kailangan kong subukan ang lahat para lang mawala ang paninikip sa dibdib. Sinuong ko ang maliit na kubo ni Aling Rona na may sombrang lumang papel de liha sa dingding. Ang amoy ng luya at asin ang bumungad sa akin, mga amoy na parang laging nakakabit sa mga paghihilom ng sinuman. Tumitig siya sa akin ng tahimik at dahil sa kaniyang mga mata, alam ko na hindi niya babaguhin ang kanyang mukha. May agas na kumakapit sa iyo, sabi niya. Hindi normal ito. Dapat alisin, pero hindi basta pagbunot ng sakit. May isang kumot ng galit na nakabalot dito. Hindi niya sinabing kulam agad-agad. Ginamit niya ang salita na agas. Isang bagay na dumadaloy ng hindi mo nakikita, nagpapahina sa loob. Inilarawan niyang parang may dumadaloy na laway na sumasakop sa katawan, pumipigil sa gana, nag-iiwan ng malamig na pakiramdam sa ilalim ng balat. Hindi ko inakala na may ganoong konsepto, pero habang siya'y nagsasalita, may mga larawan ako ng mga gabi kung kailan ako'y nanginginig ng hindi malamig, kung kailan ako'y umaantok sa gitna ng araw na parang may nagbuhos ng mabigat na luha sa loob ko. Sinabi niya na hindi iyon simpleng sakit at hindi rin basta depression lamang na may gamot. May taong nag-aambag, mahina niyang sabi. May inilagay na hindi dapat. Nanginginig ako noon. Humihingi ako ng paliwanag at higit sa lahat gusto kong malaman kung sino. Ngunit sinabi lang niya na may palatandaan. Sunog na dahon sa paligid ng bahay. Amoy ng nasusunog na buhok. Pulang sinulid na nakalatag sa sahig. Maliliit na bagay na hindi agad nakikita ng mga hindi tumitingin. Umuwi kami ni Marco nang hindi iilan ang takot sa mata. Hindi pa namin sinasaing ang mga salita, ngunit alam kong pareho kaming nag-iisip ng isang bagay na hindi namin gustong aminin. Ang pangyayaring maaaring may kaugnayan kay Alma. Pinilit kong huwag mag-isip ng ganoon. Sa isip ko, bumabalik-balik ang mga eksena ng pag-aalaga niya sa akin. Nagluto siya ng sopas. Nagkuskus ng pawis sa noo ko. Kapag nilalagnat ako, pinakinggan niya ang galit ng aking puso nang hindi minumura ang dati kong kasalanan. Napakahirap paniwalaan na siya ang nasa likod ng mga palatandaan. Pero sa baryo, ang ingay ng tsismis ay kagulat-gulat na malakas. Dumami ang mga senyales. Natuklasan namin ang maliit na bagay na hindi ka pani-paniwala. Isang tangkad ng pulang sinulid na nakasilid sa ilalim ng kama ni Kaloy. Ilang hibla ng buhok na hindi kapareho ng sa amin. Abo ng mga tinik at dahon na may kakaibang amoy sa gilid ng kubo ni Alma. Hindi ako sisihin ang sarili ko na nangasimula akong magtaka ng seryoso. Walang hagulgul ang sinulid, pero para bang nag-iwan ito ng bakas ng layon. Isang hapon, nagbabantay ako kay Kaloy habang nag-aaral siya sa sala. Tumigil siya bigla at tumingin sa kanyang kamay. Tita, mahina niyang sabi, may babae sa ilalim ng kama. Pinikit niya ang mga mata at humimas sa hangin, parang tinutulak ang isang bagay palayo. Nang tanungin ko kung ano ang nakita niya, tanggap niya ng may malalim na pag-iwas.
na parang nalilito. Puso ng babae, ang sagot niya ng may pagdududa. Parang malamig. Hinawakan ko ang kanyang maliit na palad at ramdam ko ang pagyanig sa loob niya. Parang may takot na hindi niya maipaliwanag sa salita. Si Kaloy ay maliit pa at hindi ko niya dapat dalhin sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa ilalim ng kanyang mata ay may tilamsik ng katandaan na hindi dapat makita sa isang 10 taong gulang. Umabot sa punto na kailangan naming mag-usap ng harapan. Pinatawag namin si Alma sa kusina. Naglalagay siya ng kaldero ng pinakbet sa kalan at tila walang nangyari. Alma, sabi ni Marco ng napakatamis sa unang tunog, ngunit may matinding laman. May mga natagpo ang bagay sa bahay. Ano ba ang nangyayari? Tumigil siya sa pagluluto. Malambot ang mukha niya, ngunit may malamlam na galaw ng labi na nagpahiwatig ng ibang damdamin. Anong sinasabi niyong mga bagay? Tanong niya. Tahimik siya, may kulay ng pagod sa mata. Wala akong alam, dagdag niya. Ngunit sa isang iglap nakita kong umikot ang kanyang kamay sa hangin na parabang sumunod siya sa isang lihim na automatikong kilos. Isang pag-irekom, isang orasyon na hindi ganap na nabitin. Ang tensyon ay nagsimulang tumaas. Ang mga kapitbahay naramdaman ang kakaiba sa aming bahay. Dumating si Deborah isang umaga na dala-dala ang kanyang malimit na mga usapan at mga tanong na parang mga alahas. Minsan ang selos, hindi lang hangin. Pinapasok ng tao ang galit sa loob ng ibang tao. Hindi niya sinabi na siya ang may nakikita, pero ipinako ng kanyang tingin si Alma. Naputitik ang nakadidilim ng ngiti niya, parang may kasiyahang nakakabit sa kaalaman. Ang baryo ay isang plaza ng mga hindi nakikitang iyon. Mga mata na sumusunod, mga bibig na nagtatanong, mga pintura ng opinyon na hindi mawawala. Ako naman, sa loob, ay lumulubog sa sariling alaala. Naaalala ko pa ang dahilan kung bakit ako umalis ng Maynila. Ang imahe ng taong minahal ko na naglaho sa gitna ng gabi. Mga salita na parang punit sa puso. Dumating ako sa Ilocos para maghilom, hindi para maging bagong sugatang bagay sa kabukiran. Subalit tila ang sakit na iyon ay nagdala rin ng bagong panganib. Hindi lamang isang lalaki ang nag-iwan ng pasa, kundi isang bagay na masalimuot at hindi ko pa lubos na maiintindihan. Si Marco, ninanghihina dahil sa balak ng pagkilos. Nag-aalala siya para sa akin at para sa kanyang pamilya. Nagpasya siyang kausapin ang ilang mga nakatatanda. Sinubukang unawain ang mga sinasabi ni Aling Rona. Hindi tayo papayag na sinuman ang maglagay ng pananakit sa iyo, sabi niya ng mahigpit. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay may malalim na pag-aalinlangan. Naiinis siya kay Alma, ngunit hindi niya magawang aksayahin ang pag-ibig na dati niyang iniaalay. Ito ang komplikadong bahagi. Paano ka mag-aakusa ng walang katibayan? Paano mo sisirain ang isang pamilya kung ikaw lamang ang may sugat? Nagpasya kaming subukan ang simpleng hakbang. Bantayan muna at mag-obserba. Hindi namin sinabing ipaparatang namin agad, ngunit kailangang malaman ang totoo. Sa mga sumusunod na araw, pinilit kong huwag mapansin ang mga maliit na paggalaw ni Alma. Pero may mga sandali na nakita ko siyang tahimik, na nakaupo sa gilid ng bintana at pinapahid ang mga daliri niya sa pulang sinulid habang nakangiti nang parabang may parating na pag-aalinlangan. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, narinig ko ang isang mahinang bulong mula sa kubo nila Alma, isang tunog na hindi ko maintindihan. Lumuhod ako sa hagdan at sumilip sa dilim. May mga kandila, ngunit hindi parang panibagong ritual lang. Tila isang pakikipag-usap ang nangyayari. Mga salita na hindi ko maaninag, ngunit may tunog ng orasyon. Nakaramdam ako ng panlalamig. Hindi ako tumalon sa harap. Hindi ko rin sinisigaw ang anumang bagay. Umuwi ako sa kwarto at hindi nakatulog. Kinabukasan, may mga bagong ebidensya.
Sa ilalim ng unan ni Kaloy, may nakasilid na maliit na bagay na hindi ko alam kung ano ang tawag. Isang palamuti na may pulang sinulid at tila may kalakip na maliit na hibla ng buhok. Hindi ko gustong hawakan, ngunit kailangan naming alamin. Naramdaman ko sa paghawak na may bigat ang maliit na bagay na iyon. Hindi lamang pisikal, kundi parang may bigat ng intensyon. Inilagay namin ito sa lumang kahon at ipinakita kay Aling Rona. Nagkunwaring malungkot si Alma nang tanungin namin, "Bakit ganito?" Sabi niya nang may pagkalungkot, "Hindi ko alam kung kanino ang mga iyon." Ngunit ang kanyang boses ay parang may hangganang pag-igting. Hindi ako sigurado kung siya ay umiiyak dahil sa pagkakasala o sa paraang inilalarawan ng tao ang sakit. Nais kong maniwala sa kanya. Nais kong pansamantalang iwan ang mapait na pag-aakala. Ngunit ang sumunod na araw ay may bagong bakas. Ang aso ng kapitbahay ay umiyak ng may kakaibang tunog sa likod ng kubo ni Alma. At may mga ulap ng usok na tila nagmumula na walang litid sa sahig. Hindi ko na kayang itago ang takot sa mga mata ko. Araw-araw akong nag-aalala at gabing-gabi ay pumapaimbulog ang isip ko sa mga tanong. Saan nagmumula ang galit? Ano ang tunay na motibo ng isang taong maglilihim ng ganoon sa loob ng bahay? Kaya nagpasya kaming magtipon ng pamilya at kausapin si Alma ng tahimik at mahinahon. Dala-dala ang maliit na kahon ng ebidensya. Sa hapagkainan, nagtagpo kami. Si Marco ay may hawak na tasa ng kape na hindi niya natitikman habang si Alma ay kumakalmot sa tela ng apron niya. "Alma," sabi ni Marco ng mababa ang tinig, "may mga bagay na natagpo ang hindi natin maintindihan. Nais naming malaman ang totoo mula sa iyo." Tumigil si Alma sa pagngingisi. Muli, napakita ang kakaibang halakhak na tila hindi natitigil. "Sino ang nagsasabi nito?" ang tanong niya. May isang katahimikan. "Galing kay Deborah sa kapitbahay at kay Kaloy," sagot ko, at naramdaman kong kumakaba ang dibdib ko sa pagsasalita. May mga pulang sinulid, buhok at abo na nakita. Bumigla ang mukha ni Alma at may luha sa kanyang mata. Tahimik niya itong pinili sa simula. "Sinasabi nila na ako raw," sabi niya nang may pahiwatig na galit at lungkot na magkakahalo. Pero hindi ko ginawa iyon. May isang paglahad ng pagkukumbinsi sa kanyang tinig. Ngunit pumailalim ang tingin niya sa sahig at may isang pag-ikot ng kanyang kamay na muling nagpakita ng isang automatikong galaw. Isang simbolo na parang sinisipat ng isang nakikitang pakpak sa loob ng katawan niya. Hindi namin siya agad inakusahan. Hindi namin sinabing sumbong o palampasin. Sa halip, nagpasya kaming mag-obserba ng mas malalim. Kailangang malaman ang pinagmulan ng mga palatandaang iyon nang hindi magbabanta. Ngunit habang nag-uusap kami, ang pakiramdam ko ay parang may maliit na apoy sa loob ng dibdib ni Alma. Hindi pa naglalagablab, ngunit may kapangyarihang malakas kapag pinatamaan. Hindi ko maisip ang lumalala. Ang bawat araw ay tila nagdadala ng panibagong tanong at bagong palatandaan. Ang baryo na dating tahimik ay nagiging alaala ng isang lumang kwento na nagiging muli. Mga bulong tungkol sa aswang, sa babaylan, sa mapanibughuing asawa. Hindi ko nais na maging sentro ng kwentong iyon, ngunit parang mabigat na responsibilidad ang nasa akin. Protektahan si Kaloy, alagaan ang aking sarili, at hindi payagan ang kaduda-dudang opinyon ng iba na sirain ang pamilya ng walang buong katibayan. Sa gabi bago ang isinunod na pangyayari, hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa bakod ng aming bakuran at pinapakinggan ang kuliglig. Sa ilaw ng buwan, nakikita ko ang anino ng bahay ni Alma na parabang may tinatagong lihim. Napaisip ako sa kalungkutan ng mga tao, ang selos na nagtatanim ng galit, ang kahinaan ng puso na naghahanap ng tagumpay sa pagnanasa, ang pagkakawatak-watak ng pamilya dahil sa mga hindi napapatunayan na paratang. Iniisip ko ang aking sariling puso.
Bakit ako pabalik sa lugar na puno ng sakit? Sagot ko, dahil may nag-aalaga, dahil may batang nangangailangan, dahil may pag-asa na lumakas. Pagbalik sa kwarto, nagtago ako ng lumang litrato sa ilalim ng unan. Litrato namin ni Marco noong bata pa kami, si Ate Alma na nakangiti, si Kaloy na nakasandal sa bisig ni Marco. Pinisil ko ang larawan at pinilit pilasin ng takot. Nais kong maniwala sa kabutihan ng tao. Ngunit may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa ilalim ng larawan, parang may maliit na splatter ng kung ano ang tila abo. Hindi makatwiran at nagdulot ng kakaibang panginginig. Tumibok ang puso ko ng mabilis. 6:00 ng umaga, nagbangon ako at nakita si Kaloy na naglilinis ng mga lumang sapatos. Tinignan niya ako at ngumiti ng mapurol. Tita Grace, sabi niya, sana hindi na umuulan. Kumain kami ng tahimik. Hindi ko alam kung hawak ko pa ba ang lakas para harapin ang araw. Ngunit kailangan kong maging matatag. Hindi para sa akin lamang, kundi para sa batang ito na unti-unti nagiging liwanag sa gitna ng aming unos. Hindi naglaon, dumating si Aling Rona sa bahay. May hawak siyang maliit na supot, puno ng mga damo at halaman. Tumingin siya sa amin at hinawakan ang kahon na may pulang sinulid. Hindi ito biro, wika niya. May nakasilid na bagay na nakakabit sa intensyon ng tao. Kailangan natin ng malinaw na ebidensya bago tayo magsalita. Ang kanyang tono ay seryoso at may bigat. Huwag kayong magmadali sa paghusga. Ngunit huwag din kayong mawalan ng pag-iingat. Iyon ang huling sinabi niya bago namin napagtanto na may kailangang gawin. Hindi upang parusahan, kundi upang alamin ang katotohanan. Nais naming protektahan ang inosente at nais naming makita kung sino at bakit may nagtatangkang sirain ang buhay ng isang tao. Ngunit ang buhay, lalo na sa baryo, na may halong paniniwala at takot, ay hindi madaling maayos. Doon, sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman kong may kahihinatnan na malapit na dumating. Ang hangin ay naging mas mabigat. May mga paa sa labas na malakas ang paglakad. May mga boses ng kapitbahay na malabo, pero nag-uusap tungkol sa hinaharap. Hindi ko alam kung ano ang magiging wakas. Ngunit alam kong hindi babalik ang dating payapang gabi. At sa isang iglap, may kumatok sa aming pintuan na may kakaibang lakas. Hindi maaninag kung sino. Tumigil kami sa paghinga at habang papalapit ang tunog ng paglakad sa pintuan, ang tanong na paulit-ulit sa aking isip ay nagiging mas malinaw. Sino ang tunay na kaibigan? Sino ang dumudumog sa puso para saktan? At sino ang handang magtiis para sa isang bata na wala ring kasalanan? Hindi pa natatapos ang paglalakbay na iyon. Ngunit sa puntong iyon alam kong ang aming maliit na baryo ay sasailalim sa pagsusuri, hindi lamang ng mga tao, kundi ng mga puso namin mismo. Hindi natapos ang pagkalumbay ng gabi nang kumatok iyon. Malakas, matinding tunog na parang may dalang sumpa sa pintuan. Bumuntong hininga kami at sabay-sabay na lumapit. Si Marco ang nagbukas habang si Alma, na dati tahimik lang, ay nagtatakang tumingin. Sa labas, nagtipon ang ilang kapitbahay, mga mukha na pawang baluktot sa pag-uho ng pagtitiwala. Si Deborah nasa unahan, may hawak na payong kahit hindi umaulan. Iba pang mga nanay, ang nakaawang ang pisngi. May mga anak sa likod na takot tumingin. Hindi ko matandaan ng malinaw kung sino ang unang nagsalita. Ang boses ni Marco mababa, may tinik ng galit na hindi niya sinadya. Alam mo ba kung anong naiulat sa amin? Sabi niya. Hindi siya nagbanggit ng pangalan, ngunit nanginginig ang hangin ng kasagutan. Napasubo si Alma at ang kanyang mga mata ay nagningas ng hindi maitaboy na pighate. May kumislap na luha, ngunit may kakaiba ring init, parang apoy na itinatago sa dibdib. Lumakad si Deborah papasok nang hindi man lang naghintay ng paanyaya. May nakita ako sa likod ng kubo ninyo, malumanay niyang sabi.
Parang nag-aalay, ngunit puno ng hatol. May abo, may sinulid. Hindi natin pwedeng ibaliwalas agad, pero hindi rin tayo bulag. Ang salita niya ay isang punyal na pumitas ng usok mula sa takip silim. Nagkatinginan kami. Kami ay mga taong nasa pagitan ng pag-ibig at pagdududa. Tumayo si Alma, at sa sandaling iyon may kakaibang pagigting sa hangin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang hawak na apron, at sa kanyang pagtayo, may isang takot na naglaho at pinalitan ng isang determinasyon na hindi ko agad naunawaan. Kung may mali, patunayan ninyo, mahina niyang sagot. Hindi ako guminhawa sa pagsisisi dahil sa sabi-sabi, ngunit hindi iyon nakatapos sa salita. Mayroong malungkot na katahimikan, isang paghahari ng tanong na dapat masagot. Nagpasya si Marco na maglakad papunta sa kubo ni Alma, hindi upang parusahan, ngunit para maghanap ng paliwanag. Sumunod kami ni Kaloy. Ako'y may hawak na maliit na kahon, kung saan nakasilid ang pulang sinulid at ilang hibla ng buhok na natagpuan namin sa ilalim ng unan niya. Si Aling Rona ay sumunod din, may daladalang maliit na supot at ang kaniyang mga mata ay tila nag-aabang sa bawat kilos. Hindi ko mawaglit ang takot sa dibdib habang kami naglalakad papunta sa maliit niyang kubo. Ang kahoy ay nakaipit sa lupa at ang amoy ng luma at singaw ng palay ay bumalot sa amin. Sa loob, may mga kandilang nakapatong sa lumang lamesa at may nakasalansan na mga tuyo na damo sa sulok. Sa sahig, may putik at abo, mga bakas ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Hindi ako nagpahawak ng matagal sa mga bagay na iyon. Ramdam ko ang bigat ng intensyon nila. Pero hindi ako naniniwala na parang isang simpleng katibayan lang ang makakapagpabago ng puso ng sinuman. Habang nag-iikot kami, may tumitig sa amin na bata, si Kaloy. Muli siyang nagbuntong hininga at lumapit. "Tita," sabi niya habang hawak ang aking kamay. Nakita niya ako. Sinabi niya na kailangan niya ang lakas ko. Pumitik ang aking puso at inakala kong baka iyon ay bunga lamang ng imahinasyon ng bata. Subalit ang kaniyang tinig ay matino, hindi naglalaro. Doon nagsimula ang hindi mapigil na usapan. May pagkakapilian, papaano haharapin ang sitwasyon nang hindi sinisira ang pamilya at kung paano mapapanagot ang nagdudugtong ng sakit. May nagmungkahi na dalhin si Alma sa barangay para pag-usapan ng iba, ngunit si Marco ay tumanggi. Hindi na ito usapin ng chismis. Kailangan natin ng katotohanan, sabi niya. Hindi inaako ng iba ang buhay ng aking pamilya. Hindi ko payag. Tila naglaho ang pag-asa na maayos lang ang mga bagay. Ang baryo ay napuno ng mga bulong at tingin na parang mga palakol na naghahanda sa isang pigil. Si Alma, sa kabila ng pagpapawis, ay kumikilos ng tila may sinusunod na hindi niya ganap na kontrolin. Mga paggalaw ng daliri sa ritmo na parang may nakatagong musika. Hindi ko sinisisi ang sarili ko sa pagdududa. Ang mga bakas ay nagpapatunay at ang bata ay may sinabing, "Hindi mo madaling ipagkalimutan." Nagpasya si Aling Rona na gumawa ng paraan na hindi magbibigay ng oras para sa chismis lamang. Hindi kami pwedeng magpadala sa galit o takot ng iba. Mahinang paliwanag niya. Kailangan natin ng ritual na maglalantad ng totoo. Hindi para parusahan, kundi para alisin ang anino na nakapalibot sa inyo. Hindi na niya ipinaliwanag ang detalye. Sinabi lang niya na may paraan kung saan malalaman ang pinagmulan ng intensyon. Ang kaniyang tono ay puno ng hangaring itama ang balanse. Lumipas ang ilang oras at naglatag kami ng plano na hindi naglalaman ng pag-uusig kundi paghahanap ng katotohanan. May malalim na pangunawa si Aling Rona sa mga bagay na tulad nito. Hindi niya pinilit magbigay ng mga salitang hindi kailangan. Ang plano niya ay simple sa diwa. Magkaroon ng harapang pagtatambal ng mga katibayan at isang ritual na naglalayong tanggalin
ang nakikitang ugnayan sa pagitan ng intensyon at ng bagay. Hindi niya ipinaliwanag ang mga hakbang. Inilagay niya sa isang maliit na tela ang pulang sinulid at ang mga hibla at sinabi niyang dapat ipakita sa harap ng lahat ang anting-anting. Sa tanghaling iyon, tumayo kami sa gitna ng bakuran at tinipon ang mga kapitbahay. Ang mga mata ng mga tao ay paraluman ng lamang ng paghihintay. May ilan na nagdadala ng kanilang mga sarili sa katahimikan at may ilan na hindi maitago ang kasiyahan sa pagkakaalam. Si Deborah ay nakangiti ng parang natutunaw ang hustisya sa kanyang mga labi, ngunit sa akin may timplang kirot. Hindi dahil sa posibilidad na parurusahan si Alma, kundi dahil sa ideya na ang isang tao na minahal ko noon ay maaaring may dalang ganitong bigat. Lumapit kami kay Alma at tinanong siyang ipakita ang laman ng kahon. Siya, na unang tumanggi, ay napilitan ng dahil sa pangangailangan na ipakita ang kanyang inosensya. May isang pagtatangka ng pagsisinungaling na pumailan lang sa hangin, ngunit may mga mata na hindi magpapanggap. Wala akong itinatago ang kanyang sagot, ngunit may pag-uga ng dibdib. Wala akong ginawa. Ang puso ni Marco ay kumakaba. Siya'y handang tanggapin ang anumang paliwanag. Ngunit nang buksan niya ang kahon at nasilip ang pulang sinulid, may kurap ng hangin at isang hindi maiwasang pagklik ng takot. Sa loob ng bakuran, may isang malalim na sandali. Ang uri na nagbabago ng mga buhay. Habang hawak ko ang kahon, nakaramdam ako ng init sa palad at lalo pang lumakas ng kasama ng pagdinig ko ang paghinga ni Alma. May isang pag-iyak sa paligid. Hindi maayos, hindi nakakumbinsi. May mga kapitbahay na nagmamantika sa kanilang mga sarili. May isang panaghoy na hindi mapag-alisang sumulpot mula sa dibdib ng isang tao. Si Alma, sa pagunti-unting pagkakahawak ng tinig ng pagod, ay nagbigay ng maliit na umpisa ng pagkukuwento. Hindi ko sinasadya, sabi niya nang may maliit na pag-ikot ng ulo. Minsan, nangyari. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Natuto ako ng mga bagay mula sa nakatatanda at akala ko makakatulong. Ang kaniyang mga salita ay parang pagbagsak ng dahon sa katahimikan. May mga tao na tumahimik, may ilan na lumayo ng parang natuklaw. Hindi naglaon, napahiya siya ng marahil dahil sa kabiguan at galit na nagtulak sa kanya. Nagtalikod siya at dali-daling pumasok sa kanilang kubo. Hindi namin sinundan agad. May mga panuntunan si Marco na hindi pagwasakin ang isang tao sa gilid ng galit. Ngunit ang gabing iyon ay tila nagbabadya ng isang pag-ikot ng kapalaran na hindi maiwasan. Pagkalipas ng ilang sandali, may kakaibang pag-iyak na sumulpot mula sa kubo ng mag-asawa. Isang tinig ng babaeng naglalakbay mula sa puot papuntang pagkadurog. Naiwan kami na nagulantang at nagkatinginan. Tawagin ninyo ang mga matatanda, sabi ni Marco nang humigpit ang boses. Huwag nating hayaang kumalat ang takot. Tumakbo si Aling Rona papasok, habang ako naman ay nagtangkang sundan. Nakita ko si Alma sa gitna ng silid, nagpapaligid sa sarili, at may mga bagay sa ilalim ng mesa na parang sinunog, mga labi ng damo at sinulid na tila nalulusaw. Siya ay parang nalulunod sa sariling pagkilos. Si Marco, sa sandaling iyon, ay tumalima sa kanyang kapighatian. Kumaripas ang kanyang mga daliri sa buhok at may kakulam na galit sa ilaw ng kanyang mga mata. Nahigpitan ang paligid ng katahimikan. Hindi ko mawaglit ang eksena nang makita ko ang maliit na anting-anting na dati ay nasa loob ng kahon. Ngayon ay nakalatag sa sahig, parang maliit na bagay lang, ngunit may bigat na parang buhangin na may kasamang hangarin. Hindi ko sinabi kung ano ang pagkakagawa nito. Sapat na ito'y nagbigay ng takot. May katibayan kami, ngunit ang katotohanan ay hindi pa rin ganap na malinaw. May isang malalim na tensyon. Kailangan bang basagin ang anting-anting o bawasan muna ang kasakiman ng paghatol?
Si Marco sa di inaasahang galaw ay lumapit sa anting-anting. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot kundi dahil sa taglay na pighati. Hindi ko alam kung paano ito napunta rito, bulong niya. Ngunit hindi ko papayagan na saktan ang taong mahal namin. At sa sandaling iyon ginawa niya ang hindi inaasahan. Pinulot niya ang bagay. Hinawakan ito ng malapit sa dibdib, isang sandali ng pag-aalay at kapangyarihan. Ang pagkilos niya ay parang pagputol sa oras. Maaaring may mga iba na sumigaw, maaaring may ilan na umikot, ngunit sa loob ng aking dibdib ay may kumislap na isang tanong. Kung ang isang bagay na tila malakahon ay sadyang gawa ng kahinaan ng tao, ano ang susunod na hakbang? Si Marco na may puso na durog ay nagsabing, kung sa totoo lang may kapangyarihan ang bagay na ito, dapat itong sirain para hindi na muling makasakit. Hindi ako naniniwala sa pagpapasya ng mabilis. Nanginginig ang mga kapitbahay. Si Alma ay nagngingig sa pagkabigla at ang mukha niya ay naglaho sa isang halo ng pagkakasala at pagkatakot. Huwag, sigaw niya ng may bigat sa boses. Huwag niyo gawin. Ngunit ang kamay ni Marco ay matatag. Sa sandaling iyon, naglabasan ng isang katotohanan na hindi namin naisip, ngunit hindi pa handa ang puso namin tanggapin. Hindi ko sasabihin kung paano eksaktong naganap ang pagbasag. Sapat na bang sabihin na nang maabot sa lupa ang maliliit na piraso ng anting-anting? Parang may tumagas na tunog mula sa hangin. Isang uri ng hangin na nagdulot ng sakit. May isang malakas na pag-igting at sa pag-aakalang mawawala na ang sumpa, may isang malalim na paghingal mula kay Alma. Siya ay napairap sa lupa, mabilis ang pagluha at pag-ikot ng mundo sa paligid niya. Hindi ko maipaliwanag ang paraan ng pangyayari. Alam ko lang na sa sandaling iyon ay nagbago ang lahat. Tumakbo ako sa harapan at hinawakan ang kamay niya. Alma, sigaw ko habang ramdam ang lamig ng kanyang balat. Siya ay humihina at ang mata niya ay naglalaro sa dilim na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung ang kaniyang pag-iyak ay dahil sa pagsisisi o dahil sa sakit. Ang dalawang iyon ay magkadugtong sa mga sandaling iyon. Siya ay humigpit sa aking palad at sa isang paghinga, nagngingit-ngit ang hangin. Parang nagbubunyi ang isang malalim na lihim at unti-unting naglalaho ang apoy sa puso niya. Tinawag namin ang doktor sa bayan, ngunit wala masyadong oras. Pinilit ni Marco na kumuha ng gamot at tubig, ngunit parang ang katawan ni Alma ay nagbago. Lumayo siya sa pagkatuyot at unti-unti ay nawala ng malay. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mag-ampon ng tahimik na pag-aalala. Sa kabila ng aming pag-aalala, may mga bulong ng pagkamangha. Ito ba ang parusa? Ito ba ang resulta? Hindi namin sinasagot ang alinman sa kanila. Sa huling sandali ng pagbubunyi ni Alma, may mga luha sa kanyang pisngi na tila naglilinis ng mga salitang hindi na niya mabigkas. Patawad, ang maliit na salitang iyon ang muling umalingaw-ngaw. Bago tuluyang mawalan ng boses, hindi ko malilimutan ang pagkakahawak niya sa aking kamay, parang naglalaman ng buo niyang pagnanais na mapatawad. Napuno ako ng kakaibang emosyon, galit, lungkot, awa, at isang uri ng pag-unawa na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi naglaon, dumating ang tahimik na katapusan. Napaslang ang isang buhay sa loob ng aming maliit na baryo. Hindi ko sasabihin na siya ay pinatay. Sapat na nasabihin na nang mawasak ang anting-anting, may nangyari na nagdulot ng pagkawala. Sa mga sandaling iyon, may isang katahimikan na pumasok at hindi madaling tinaboy. Ang mga kapitbahay ay nagkubli sa kanilang mga sarili. May iba na umiiyak at ang ilan ay nakatingin ng walang kulay sa nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, ang balita ay kumalat at ang baryo ay nasa gitna ng isang bagyo ng emosyon. May panunumbat, may pagdadalamhati, may paghahanap ng paliwanag at higit sa lahat may malalim na pagsisisi.
Si Marco ay hindi maimulat. Nagkakaroon siya ng mga sandaling nagpapaluhod sa lupa sa loob ng gabi. Pinipilit na magtanong kung ano ang kaniyang dapat ginawa ng iba. Siya'y lumuluha ng tahimik sa likod ng bahay. Tila siya'y naglalakbay sa pagitan ng pag-ibig at pagkakasala. Hindi ko masisi siya. Siya rin ay biktima ng sitwasyon. Ngunit ang kawalan ni Alma ay nag-iwan ng bakas na hindi madaling mapawi. Sa gitna ng kaguluhan, ako ang kumupkop kay Kaloy. Si Marco, na ang puso ay durog at may mga hindi masabing salita sa kaluluwa, ay nagpasya na umalis pansamantala. Hindi ito dahil sa takot lamang. May kasama rin itong pangangailangan na kumilos para malayo sa mga alingaw-ngaw upang mag-isip at maghilom. Ipinangako niya na babalik siya kapag naayos ang lahat. Ngunit alam ko rin sa sarili ko na may mga bagay na hindi agad na ibabalik sa dati. Ang pag-alis niya ay isa pang sugat na pumukol sa akin. Ang mga araw na sumunod ay puno ng protokol at pag-aayos. May dumating na mga opisyal para sa dokumentasyon, may mga lumapit at nagtanong, pero mas marami ang naiwan na tahimik. Nagkaroon ng pagsisiyasat, mga papel na kailangang lagdaan, mga detalyeng kailangan ilahad sa mga opisina sa bayan. Hindi namin pinilit na gawing palabas ang aming pagdadalamhati. Ginagawa namin ang lahat ng tahimik. May paggalang sa nawalang buhay. Sa likod ng mga papeles at formalidad, may isang mas malalim na sugat na kailangang lunasan, ang puso ni Kaloy. Si Kaloy, bagamat bata, ay nagbago sa isang paraan na hindi namin mabigyan ng salita. May mga sandali na umiiyak siya nang walang dahilan at may mga araw na hindi siya kumakain. Ako ang naging sandigan niya. Ako ang gumising sa umaga para tiyakin na kumain siya. Ako ang nagbuhat ng kaniyang school bag. Ako ang nagkukuwento ng mga bagay para maipawi ang pighatik. Hindi madali ang tumingin sa isang 10 taong gulang na may dalang bigat na hindi karapat-dapat sa kaniyang edad. Ngunit ginawa ko ang lahat dahil siya ay inosente sa lahat ng nangyari. Ang baryo, sa kabila ng pagkakawatak-watak, ay nagpakita rin ng mga munting pag-unlad sa paglipas ng panahon. May mga kapitbahay na nagdala ng pagkain, may mga nag-alok ng pagkakataong magtrabaho, at may mga nagpunta kahit ilang minuto lamang upang mag-alay ng dasal. Hindi lahat ay naging mabuti. May mga bulong na hindi nawala at may mga tingin na hindi na ibalik. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may mga taong nagpasya na manumbalik sa mas mahinahon na daigdig. Marami ang nagtanong sa pananagutan. May ilan na nagmumulat ng mga mata at nagtatanong kung may karapat-dapat managot sa nangyari. Ngunit sa loob ng aming maliit na baryo, may isang napag-alaman na hindi nasusukat sa batas lamang. Ito ang pag-ibig at ang sugat na dulot ng sariling pagkukulang. Ang mga hukuman ng tao ay maaaring maghatol, ngunit may mga sugat na hindi nasasagot ng batayan ng korte. Maraming pamilya ang kumilos ng tahimik at may ilan na nagbigay ng buong pusong paghingi ng tawad sa amin. Si Marco, ilang linggo matapos ang insidente, ay nagpasya na umalis. Hindi ito madaling desisyon, ngunit ito ay isang pagnanais na maghanap ng bagong simula at magbayad ng loob sa mga pagkukulang niya. Bago siya umalis, dinala niya si Kaloy sa akin. Inalagaan mo siya, mahina niyang paalala. Alam kong ikaw ang pinakamalapit na may alaga siyang kakayanin. Nagyakapan kami ng matagal. Hindi namin kailangang magsalita noon. Alam namin pareho ang bigat ng responsibilidad at ang hangarin na maghilom. Lumipas ang mga buwan at nagpatuloy kami sa pag-aalaga. Ang mga unang buwan ay parang isang mabigat na ulap na hindi mo maalis. May mga gabi na umiiyak kami magkasama ni Kaloy at may mga umaga na heto kami nagbubuhay ng isa't isa sa isang bagong pag-asa. Nagtrabaho ako sa mga panahong iyon, sumalampak sa maliit na tindahan ni Aling Rona at nag-volunteer sa simbahan. Hindi ko inakala noon na magiging ganito ang aking landas.
Mula sa sugatang puso dahil sa hiwalayan hanggang sa paghawak ng isang batang nawala ng ina. May mga pagkakataon na tumingin ako sa litrato ni na Marco at Alma at nagtataka kung paano nagbago ang kwento nila mula sa pag-ibig hanggang sa trahedya. May mga sandali na lumalalim ang galit, ngunit may mas madalas na sandali na ako'y humihiling ng awa, hindi para sa kabiguan ni Alma lamang, kundi para sa mga sugat na naiwan sa mga tao na minahal namin. Hindi ko kinailangan magpatawad agad. Natutunan kong tanggapin ang sakit at magtrabaho sa pagpapagaling. Ang baryo ay nagpatuloy. May mga bagong araw na may simoy ng pagbabago. Nanatiling usapin sa mga bantog na kanto ang aming nangyari. Ngunit sa loob ng aming tahanan, may isang bagong ritual na nagsimula. Ang pag-aalaga sa Kaloy. Siya ang sentro ng aming pag-asa. Ang sugat na tila nagbibigay rin sa amin ng limpyo at panibagong layunin. Inilagay ko ang aking puso sa pag-aaral niya, sa pagbuo ng kanyang mga pangarap. Pinuntahan namin ang mga guro, pinayuhan namin siya, at unti-unti nakita ko ang kanyang mga mata muling kumikislap ng pag-asa. Makalipas ang ilang taon, si Kaloy ay nagbago sa paraang hindi ko inakala. Siya ay nag-aral ng mabuti, nagpunyagi sa mga araw ng pagod at pagsusumikap. Hindi naging madali. May mga araw na ang alaala ng pagkawala ay bumabalik at may mga gabi na ang pag-iyak ay bumabalik. Ngunit sa bawat kahirapan, lumalabas ang isang mas matatag na pagnanais na mabago ang kanyang kapalaran. Pinag-aral namin siya ng buong loob. Ako at si Marco, kahit malayo na, ay nag-usap at sinubukan muling magsimula. Siya ay nagtrabaho sa mga scholarship, nagbantay sa mga murang pagkukulang, at hinikayat ng aming maliit na komunidad na magpatuloy. Ilang taon ang lumipas, at dumating ang araw na hindi ko inakala. Si Kaloy ay nagtapos ng medisina. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin nang makita ko siya suot ang puting coat, ang mga mata niya puno ng luha, at ng pagkakamit sa mga panaginip. Siya ang simbolo ng pag-asa na lumisan sa aming maliit na baryo. Nang makita ko siya, nasilip ko ang mukha ni Alma sa isang paraan na hindi ko maipaliwanag. May halong pagdadalamhati at pagmamalaki. Ang buhay ay hindi nagkataon. Ito ay resulta ng pagdurusa at paghilom. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang mga nagdaang taon, hindi ko maalis ang mga tanong. Paano nagsimula ang selos? Ano ang pwedeng gawin para maiwasan ang paglalagablab ng ganoong damdamin? Natutunan kong ang selos, kapag pinangalagaan, ay lumalago at nagiging isang halimaw na kumakain hindi lamang ng sinasadya ng iba, kundi pati ng sarili ring may-ari. Ngunit natutunan ko rin na hindi laging may simpleng hatol. May mga pusong nagkamali at may mga puso ring naghihingalo dahil sa pagkakamaling iyon. Hindi ako nagkuwento upang humusga. Hindi ako nagkuwento upang pagtakhan ang kabalintunaan ng mundo. Ako'y nagkuwento bilang babala at paalaala na ang pagiging mapanibughuing asawa, huwag gamitin ang pag-ibig bilang dahilan para saktan ang iba. Ang tsismis at sariling paghuhula ng komunidad ay maaaring magpaigting sa isang sugat na hindi kailanman inaasahan. Ngunit sa kabilang banda, hindi dapat natin kalimutan ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga inosente, mga bata tulad ni Kaloy, na hindi dapat mawalan ng tahanan dahil sa pagkukulang ng mga may kapangyarihan. Minsan, pauwi ako sa gabi at pinapakinggan ang kuliglig na dati ay nagdala ng takot. Ngayon, ang huni nila ay may kasamang pag-alaala at pag-asa. Si Kaloy, kahit abala na bilang isang doktor, ay bumabalik sa baryo minsan upang maglingkod at magpayo. Hindi niya kinalimutan ang pinanggalingan. Ako naman, natututo pa rin maghilom. May mga araw na umiiyak ako ng tahimik. May mga gabi na ako'y nagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Alma. Hindi dahil binibigyang diin ko ang pagkakasala niya, kundi dahil sa pagkaunawa na ang bawat buhay ay komplikado.
Nais kong ipaalala sa sinumang nakikinig. Ang kwentong ito ay hindi isang instruksyon, hindi isang panawagan ng paghihiganti, at hindi rin simpleng alamat na dapat ipagpasaring. Ito ay isang tunay na kwento ng mga taong nagkamali, natuklasan, naghirap, at naghilom. Ang pamayanan ay may kapangyarihan. Ito ay maaring magligtas o magwasak. Piliin natin ang pag-ibig, pagpatawad, at pag-alalay sa inosente. Kung may natutuhan kayo mula sa kwento naming ito, sana ito'y maging paalaala. Bantayan natin ang ating mga puso laban sa selos. Huwag nating hayaang ang mga haka-haka at malisyang salita ang magdikta ng kapalaran ng isang tao. At higit sa lahat, protektahan natin ang mga bata na hindi naman dapat pasanin ang bigat ng galit ng mga matatanda. Marami akong gustong sabihin pa. Maraming detalye ang naglalaro sa aking isipan. Ngunit ang pinakaimportanting bagay ay ang responsibilidad na ipaalala. Ang kaibigang nilason ng mapanibughuing asawa ay hindi lamang isang nakakatakot na pariralas. Ito ay isang babala na may tunay na buhay sa likod ng salita. Tunay na may aswang sa mga kwentong ito, ngunit hindi palaging sa anyo ng isang nilalang na nagmamatawid sa gabi. Minsan, ang aswang ay ang selos, ang pagkabila sa tiwala, at ang pagnanais na sirain ang buhay ng iba. Kung ang aking kwento ay nagbigay sa iyo ng pag-iisip o nagpakilos ng damdamin, pakibahagi ito sa iba. Kung mayroon ka ring karanasan na tulad nito, isulat mo sa ibaba. Maaaring hindi tayo magkita, ngunit ang pagbabahagi ng ating mga sugat ay makakatulong sa paghilom. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang tunay na kwento ng buhay, mga kwento na naglalaman ng takot, pagkasugat at higit sa lahat pag-asa.